Nico! Hawakan mo na maayos ang baril. Huwag mong ipikit ang mga mata mo bago mo kalabitin ang gatilyo. Huminga ka ng malalim at ituon mo ang tingin mo sa target. Huwag kang matakot sa putok ng baril. Pero kuya, sa tuwing pipindutin ko po ang gatilyo parang nanginginig po ang buong katawan ko eh. Hindi ko talaga mapigilan eh. Ilang linggo na kitang tinuturuan pero hanggang ngayon, wala ka pa rin tinatamaan sa target mo. Paano ka mabubuhay kung simpleng target, hindi naman gumagalaw, hindi yung pakayang tamaan? Tandaan mo, kailangan mong matutong gumamit ng baril para magawa mong ipagtanggol ang sarili mo. Sorry kuya, hindi ko talaga kaya eh. Huwag kang iiyak. Hindi ka tutulungan ng luha mo kapag may kalaban na sa harap mo. Hindi ko talaga kaya kuya. Saka mas lalo lang akong natatakot kapag sinisigawan mo ako eh. Simpleng sigaw lang nagkakaganyan ka na. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, Nico. Para to sa'yo. Dahil hindi habang buhay ay nasa tabi mo ko para ipagtanggol ka. Sige, ngayon, barilin mo ulit yung bote at ang gusto ko ay tamaan mo na yon sa pagkakataong ito. Lahat tayo ay nais protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Ngunit masasabi mo bang tama ang paraan ng pagprotekta mo sa kanila? Hindi kaya nang dahil sa matinding pagnanais mong mailayo sila sa panganib, ay hindi mo naman namamalayang nasasakal mo na pala sila? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa mga masusugid niyong tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ang karanasang ikikwento ko ay ang bahagi ng aking buhay na masasabi kong hindi ko makakalimutan nung mga panahon na nakatira pa ako sa Tawi-Tawi. Bagamat nakaranas ako rito ng matinding pagsubok, ay ito rin ang nagturo sa akin ng napakaraming aral sa iba't ibang aspeto sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sofronio. At ito ang aking kwento. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Nico? Kunin mo ng baril mo at kailangan na nating umalis. Sigurado ako na kanina pa naghihintay si Mang Vergel sa atin. Kuya, pwede bang huwag na lang ako sumama sa inyo? Dito na lang ako sa bahay. At ano na namang dahilan mo, ha? Na natatakot ka sa mga aswang? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang maibibigay na maganda sa'yo yung pagiging matatakotin mo? Kaya nga kita sinanay sa paggamit ng baril ay para matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Gusto bang matulad sa nanay at tatay natin na walang kalaban-laban na pinatay ng mga pesting aswang na yun, ha? Pero kuya, 11 taon pa lang ako. Hindi ba dapat naglalaro pa ako? At hindi nanunugis ng mga aswang? Anak nang, di mo talaga ako naiintindihan, no? Mas mabuti nga na sa edad mong yan ay matuto ka ng pumatay ng mga aswang. Tayong dalawa ang higit na dapat magtulungan upang ubusin ang mga halimaw na yun. Hindi dapat tayo tumigil hanggat hindi natin sila nauubos. Dahil yun ang magiging pagiganti natin sa ginawa nila sa mga magulang natin. Kaya alisin mo ang takot mo at kumilos ka na. Sige na, sa labas na kita hihintayin. Bilisan mong kumilos. Nauna na akong lumabas ng bahay at doon ko hinintay si Nico. Halos 2 taon na ang nakararaan mula nang walang awang pinatay ng mga aswang ang nanay at tatay namin. Nang panahong yon ay hindi pa ako isang biyasang marksman o yung tawag sa taong biyasa sa paggamit ng baril kahit malayo ang target o kalaban. Nang namatay ang mga magulang namin, ay nag-aral ako sa paggamit ng baril. Hindi lang para protektahan si Nico at ang sarili ko, kundi upang magiganti. Maya-maya ay lumabas na si Nico. Dala ang mahabang baril. Nakayuko siya at ramdam ko ang pag-aalinlangan niyang sumama sa akin. Pero wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa akin nang naglakad na ako patungo sa bahay
ng kilalang antingerong manunugis sa aming baryo na si Mang Vergel. Maya-maya ay nakita ko si Mang Vergel sa labas ng bahay niya at napakunot ang noo niya pagkakita niya kay Nico. Nico, anong ginagawa mo rito? Hindi ka na dapat lumalabas pa ng ganitong oras. Alam mo namang lagana pa rin ang pag-atake ng mga aswang dito sa atin. Ikaw ay umuwi na at mas ligtas ka roon sa bahay ninyo. Hindi siya uuwi, Mang Vergel. Isasama natin si Nico sa pagtugis sa mga aswang. At masanay na kayo na palagi natin siyang kasama sa mga susunod pang gabi. Aba, teka. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? At may dala pang baril itong si Nico. Halos 1 buwan ko na po siyang sinasanay sa paggamit ng baril, Mang Vergel. Gusto ko na maging biyas ang mamamaril siya, kagaya ko, upang magamit niya ang kakayahang yun sa pagtugis sa mga aswang. Ang problema nga lang, kahit napakatagal ko nang tinuturuan niyang si Nico, di pa rin siya sintado hanggang ngayon. Nahihirapan na nga akong magturo sa kanya dahil palagi siyang palpak. Anong sinabi mo? Hindi pa biyasa ang kapatid mo sa paggamit ng baril pero isasama mo na siya sa pagtugis sa mga aswang? Aba, Sopronio naman. Hindi naman sa nakikialam ako sa inyong dalawa at hindi ko rin tinitignan ang edad ni Nico. Pero masyadong delikado para sa kanya kung isasabak mo siya sa gera na hindi pa niya alam gamitin ang kanyang armas. Baka maging pabigat lang siya sa atin o kaya naman may mangyaring masama sa kanya. Kasalanan naman po niya yan eh. Bago ko siya sanayin ay sinabi ko matapos ang 1 buwan ay dapat marunong na siyang gumamit ng baril dahil isasama ko na siya sa ginagawa natin dito tuwing gabi. Hindi ako nagkulang ng paalala at pagtuturo sa kanya. Sadyang napakahina lang talaga niyang umintindi sa mga tinuturo ko. Ako nga 1 buwan lang ako nag-aral nun pero natutunan ko na ang lahat ng dapat ko malaman. Tapos, ako na lang ang mag-isang nagpatuloy ng sarili kong pagsasanay. Pagkakaiba ang bawat tao, Sopronio. Merong mabilis matuto at merong kailangan ng mahabang panahon bago nila matututan ng isang bagay. Hindi mo pwedeng ihalin tulad ng kapatid mo sa iyo. Lalo na't, batang-bata pa siya. Pero sa nangyayaring to sa lugar natin, hindi pwedeng hindi ka matutong ipagtanggol ang sarili mo, lalo na ang batang kagaya ni Nico. Hindi pwedeng umasa siya palagi sa akin na mapoprotektahan ko siya. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Paano kung mapatay ako ng aswang? Kapag nangyari yon, paano na si Nico? Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya mula sa mga aswang? Sige nga, Mang Vergel, sabihin niyo sa akin. Naiintindihan ko na gusto mo lang naman turuan ng kapatid mong tumayo sa sarili niyang paa sa mura niyang edad. Hindi yan mali. Pero mukhang mali ang pamamaraan mo. Parang pinipilit mo kasi siyang maging mahusay kagad sa kakayahan na meron ka. Maikli pa ang 1 buwan para matuto agad siya sa paghawak ng baril. Bigyan mo pa siya ng mas mahabang panahon. Lalo na't bata pa lang siya. Hindi agad matututo si Nico na ipagtanggol ang sarili niya kung ituturing ko siya na parang isang sanggol. Isa pa. Pwede ba? Tama na muna itong pag-uusap natin. Masyado na tayo nagsasayang ng oras eh. Imbis na nanunugis na tayo ng mga aswang ay heto tayo at nag-uusap pa rin. O sige, kumilos na tayo. Nico, diyan ka na lang muna sa loob ng bahay ko. Kesa mag-isa kang maglakad pa uwi sa inyo. Huwag ka mag-alala dahil mayroong proteksyon laban sa mga aswang ang bahay ko. Kaya hindi ka mapapasok dyan ng mga kalaban natin. Hindi ko po alam kung papayag po si Kuya Sofronio na hindi po ako sumama sa inyo. Mabuti naman at alam mo. Mang Vergel, parang awa nyo na. Huwag kang makialam sa kung anong gusto kong gawin sa kapatid ko. Nico, sasama ka sa amin ni Mang Vergel. At ang gusto ko ay may mapapatay kang aswang kahit isa. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano kasi kuya parang hindi ko kaya Hindi ako tumatanggap ng ganyang sagot. Tara na! Nauna na akong naglakad kina Mang Vergel at Nico. Wala na silang nagawa, kundi ang sumunod sa akin. Hindi lingid sa kaalaman ko na mahigpit ako pagdating sa pagtuturo kay Nico sa paggamit ng baril. Pero yung kasi ang paraan ko
upang matuto siyang protektahan ng kanyang sarili, lalo na't tila walang katapusan ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Bago mamatay ang mga magulang ko, ay tanging si Mang Vergel lamang ang humaharap sa mga aswang. Binata pa lang kasi siya, ay kilala na siya bilang isang mahusay na antingero na manunugis. Ngunit nang pinatay ng mga aswang ang nanay at tatay ko, ay doon na ako nagkaroon ng kagustuang tulungan si Mang Vergel. Naging personal ang galit ko sa mga aswang. Madalas ay sa gubat kami naghahanap ng aswang na papatayin. Doon kasi sila nagtatago at doon din nila dinadala ang kanilang biktima upang kainin. Hindi nagtagal ay isang aswang ang aming namataan. Abala siya sa pagkain ng isang baboy na sigurado ko na kinuha pa niya mula sa bahay ng kung sino man. Nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman. Madali nating mapapatay ang isang yan dahil nasa kinakain niya ang atensyon niya at nararamdaman ko na isa siyang mahinang uri ng aswang. Kayang-kaya yan ang ita ko. Ako nang bahala sa kanya. Teka, sandali lang po, Mang Vergel. Dahil unang beses na sumama ni Nico sa atin, ay mas maganda kung siya ang papatay sa aswang na yan. Pero ang sabi mo ay di pa siya biyasa sa paggamit ng baril. Hayaan mo na panoorin na lang ni Nico kung anong ginagawa natin. Hindi, Mang Vergel. Mas mabuting isabak na agad natin siya sa tunay na aksyon ng maaga. Para maaga rin siyang mamulat sa paraan ng pagtugis at pagpatay sa mga aswang. Kaya Nico, ikaw na ang pumatay sa aswang na yun. Bilisan mo at baka makatakas pa yan. Pero, kuya, Ayan ka na naman sa pero-pero mo eh. Bilisan mo na. Dahil kapag nakatakas yan, paparusahan talaga kita pag uwi natin. Naramdaman ko ang takot at pag-aalinlangan ni Nico. Ngunit inihanda pa rin niya ang dala niyang baril. Itinutok niya yun sa aswang. Kinabahan ako dahil baka sumablay ang kapatid ko. Hindi nagtagal ay pinaputok na ni Nico ang baril at sa kasamaang palad ay sa puno yun tumama. Napahinto ang aswang sa pagkain at agad niyang nakita ang aming pinagtataguan. Galit na galit siyang sumugod papunta sa amin. kuya, anong gagawin ko? Hindi ka talaga marunong mag-isip! Barilin mo ulit! Muling binaril ni Nico ang aswang pero hindi niya ulit yun tinamaan. Ilang di pa na lamang ang layo ng aswang sa amin nang sinalubong ito ni Mang Vergel. Bago pa mataga ni Mang Vergel ang aswang, ay nagawa na siya nitong kalmutin sa braso. Mabilis na akong kumilos at pinaputukan ko ng baril ang aswang. Agad siyang binawian ng buhay nang bumaon sa noo niya ang bala ko. Nilapitan namin ni Nico ang sugatang si Mang Vergel. Mukhang malalim yata ang sugat mo, Mang Vergel. Ayos lang ako. Sanay na ako sa ganito at isa pa, malayo to sa bituka at sa atay ko. Nakita mo na ang ginawa mo, Nico? Nang dahil sa kapalpakan mo ay nasugatan si Mang Vergel. Ganyan ang mangyayari kapag mabagal kang mag-isip at hindi mo ginagamit ang mga tinuro ko sa'yo. Hala, sige. Humingi ka ng tawad kay Mang Vergel. Ano ka ba naman, Sopronio? Hindi na kailangang humingi ng tawad din ko sa akin. Ayos lang ako at kayang-kaya kong gamutin itong sugat ko. Pero siguro naman, ay nakita mo na hindi pa hinog ang kapatid mo para makipaglaban sa mga aswang. Kailangan pa niyang magsanay kung gusto mo talaga siyang isama sa panunugis natin ng mga aswang. Hindi, Mang Vergel. Kailangan niyang sumama ng sumama sa atin hanggang sa matuto siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko para makumbinsi kita na masyado pang bata si Nico para sa mga ganitong bagay. Hala, sige. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. At Nico, maganda pa rin ang ipinakita mo. Hindi mo man napatay ang aswang, para sa akin ay sapat na ang katapangan mo at paglaban mo sa takot mo. Maraming salamat po, Mang Vergel. Diskumpiyado kong umiling at naglakad pa uwi sa aming bahay. Pagdating namin doon ni Nico ay sinubukan niya akong kausapin upang humingi ng tawad. Pero sinabi ko na wag niya na muna akong kausapin
dahil wala ako sa huwisyo para magsalita. Kinabukasan ng umaga, matapos naming mag-almusal, ay nagtungo ako sa harapan ng bahay, dala ang aking baril. Nico, halika nga rito, bilisan mo. Sandali lang kuya, naguhugas pa po ako ng mga pinggan. Iwanan mo na muna yan at pumunta ka na rito. Sige kuya, sandali lang po. Hindi nagtagal ay nasa harapan ko na si Nico. Matiim ko siyang tinignan at may kaba akong nakita sa kanyang mga mata. Bakit po kuya? Meron ka bang iuutos o magsasanay na ba tayo ng ganito kaaga? Hindi ko nagustuhan ang ipinakita mo kagabi. Kahiya-hiya ang ginawa mo. 1 buwan na kitang sinasanay pero wala pa rin akong nakikitang pagbabago sa'yo. Hindi ko na tuloy alam kung hindi ba ako magaling magturo o baka sadyang mapuro lang ang utak mo eh. Kuya, magaling kang magturo. Ako talaga ang may problema kasi pakiramdam ko hindi talaga ako para sa baril. Ano bang ibig mo sabihin? Baka kasi ibang sandata o armas ang dapat kong pagsanayan na gamitin. Ano kaya kung subukan natin ang itak, kuya? Parang mas madali kasi yung gamitin kaysa sa baril eh. Baril ang nararapat mong gamiting armas at hindi itak o kung anumang naiisip mong armas. Hindi ikaw ang pipiling sandatang gagamitin mo, kundi ako. Sorry po, kuya. Hindi pwede sa akin ang sorry lang. Hindi pwedeng sa tuwing magkakamali ka ay sorry ang magiging katapat. Dahil masasanay ka na ayos lang na magkamali. Kailangan mong maintindihan na bawat pagkakamali mo ay merong katapat na kaparusahan. Parusa? Anong parusa ang gagawin mo sa akin, kuya? Lumuhod ka. Bakit po ako luluhod, kuya? Huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Luhod! Opo, kuya. Luluhod na po. Ngayong nakaluhod ka na, iunat mo ang mga braso mo. May takot na sinunod ni Nico ang mga sinabi ko. Matapos niyang iunat ang mga braso niya, ay pahalang na ipinatong ko ron ang baril na rifle. Yan ang parusa ko sa'yo dahil pumalpak ka kagabi. At sa tuwing papalpak ka, ay ganyan ang mangyayari sa'yo. 1 oras ka dyan at kapag nakita kitang tumayo o nalaglag ang baril, ay dadagdagan ulit kita ng 1 oras. Naiintindihan mo? Pero kuya, ang bigat po nitong baril mo at saka ang sakit na po ng mga tuhod ko dahil sa mga bato. Pwede bang ibang parusa na lang gawin mo sa akin, kuya? Ako ang masusunod sa pamamahay na to at hindi ikaw. Maganda na malaman mo na ganyan ang mangyayari sa'yo. Para iwasan mo na magkamali ka. Diyan ka lang at hindi ka tatayo dyan hanggat hindi ko sinasabi. Iniwanan ko si Nico sa labas ng bahay at hinayaan kong makita siya ng mga tao. Nang panahong yun ay hindi ko pa alam na mali ang ginagawa ko sa kapatid ko. Ang tanging nasa utak ko ay ang maging kasing husay ko kagad siya bilang isang marksman. Gusto ko na makuha niya kagad ang galing ko nang sa ganun ay magagawa niyang protektahan ang sarili niya kahit wala ako sa kanyang tabi. Habang nasa loob ako ng bahay ay naulinagan ko na tila merong kinakausap sa labas si Nico. Kaya naman pinuntahan ko siya. Nakita ko na roon si Mang Virgel at pinipilit niyang tumayo ang kapatid ko. Seryoso ang muka na tumingin sa akin si Mang Virgel. Anong kalokohan to, Soprodyo? Bakit kailangan mo paluhurin sa batuan ang kapatid mo at lagyan siya ng mabigat na baril sa braso niya? Ginagawa mo ba yan? Dahil sa hindi niya nagawang patayin yung aswang kagabi? Tama ka po, Mang Virgel. Ikaw na mismo sumagot sa tanong mo. Tatanungin nga kita. Ginanyang ka rin ba ng taong nagsanay sa'yo na gumamit ng baril, ha? Pinaluhod o pinarusahan ka ba niya kapag nagkakamali ka? Hindi naman, di ba? Kaya bakit hindi mo maintindihan na normal lamang ang magkamali ang isang tao sa isang kakayahan na hindi siya pamilyar? Aba kahit nga ikaw, sigurado ko na kahit binansagang kang biyasang mamamarin, ay nagkakamali ka pa rin. Sumasablay pa rin ang bala mo. Sindi ko pa kaya,
na 1 buwan mo palang sinasanay. Para sa akin ay walang mali sa ginagawa ko kay Nico. Yan ang paraan ko para tumatak sa isip niya na hindi siya pwedeng magkamali, na ang kapalpakan na gagawin niya ay merong kapalit na kaparusahan. Kapag nasa utak na niya ang bagay na yon ay matatakot na siyang magkamali at pumalpak. Mas magiging mabilis ang pagkatuto niya sa paggamit ng baril at magiging mahusay din siyang kagaya ko. Nagsanay na rin ako ng ibang tao para maging manunugis at antingero. Pero kahit kailan ay hindi ko sila pinarusahan kahit ilang beses silang nagkamali. Ikaw na rin ang nagsabi, Mang Vergel, na bawat tao ay magkakaiba. Ito ang paraan ko. At iba rin ang sayo. Pero malinaw na itong ginagawa mo kay Nico ay mali. At talagang dito mo pa siya pinaluhod sa harapan ng bahay ninyo habang nakikita siya ng mga tao. Aba, hindi ka ba natatakot na baka maging dahilan yan para tuksoin siya ng mga kaedad niya? Gusto bang ang imahe niyan ang maalala ng mga tao sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Nico? Kung ayaw niyang tuksuin siya, kailangan niyang ipakita sa akin na magaling siyang humawak ng baril nang sa ganon ay hindi ko na ulit yan gawin sa kanya. Napakasimple ng solusyon sa mga sinabi mo. Sa totoo lang, hindi na ikaw ang Sopronyo na kilala ko. Wala. Ang laki na ng pinagbago mo nang dahil sa galit mo sa mga aswang. Hindi mo namamalayan na sa ginagawa mo ay tinuturuan mo si Nico na lumayo ang loob sa iyo. At sa tingin mo ba ay matutuwa ang mga magulang nyo kung sakaling nandito sila at nakikita nila ang ginagawa mo sa kapatid mo? Umurong ang dila ko sa huling sinabi ni Mang Vergel. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko sa kanya. Wala akong ideya kung matutuwa ba ang nanay at tatay namin sa ginagawa ko kay Nico. Nilapitan ni Mang Vergel si Nico at inalis niya ang baril na nakapatong sa braso nito. Tinulungan niyang tumayo ang kapatid ko at pagharap ni Nico ay parang kinurot ang puso ko dahil namumula ang mga tuhod niya. Pero sa kabila nun ay wala man lang akong nakitang galit sa mga mata niya. Sorry kuya. Hindi ko na kasi talaga kaya. Sobrang sakit na ng mga tuhod ko eh. Pumasok ka na sa loob at hindi ka pwedeng lumabas. Nagmamadaling pumasok si Nico sa bahay habang si Mang Vergel ay umiling, sabay lakad palayo. Huminga ako ng malalim at pinag-isipan ko ang mga pinapagawa ko sa kapatid ko. Nang sandaling yon ay kinumbinsi ko ang sarili ko na kailangang pagdaanan ni Nico ang lahat ng yon upang sa oras ng panganib ay kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya kahit wala ako sa tabi niya. Sa kabila ng pangyayaring yon ay patuloy ko pa rin sinanay si Nico sa paggamit ng baril. Isinama ko pa rin siya sa tuwing nanunugis kami ng mga aswang. Pero napansin ko na kahit maraming beses ko na siyang sinama sa ganong gawain, ay hindi pa rin siya nagiging mahusay sa paggamit ng baril. Kahit sa pagsasanay, ay hindi ko siya nakitaan ng improvement. Ilang bala pa ba ang sasayangin mo bago mo matamaan ng bote ha? Inilapit ko na nga ang target mo, pero hindi mo pa rin matamaan. Ano ba klaseng mga mata ang meron ka, Nico? Kahit bulag ay kayang-kayang tamaan ng bote na yan. Pasensya na kuya. Pero pwede bang ilapit niyo pa po ng konti yung bote? Baka gusto mong idikit ko na lang yan sa mukha mo. Ano pa bang lapit ang gusto mo? Napakalapit na nga niyan, oh. Barilin mo ulit at ang gusto ko, tamaan mo na yon sa pagkakataong ito. Tandaan mo, Nico, hindi ko pinupulot ang mga bala ng baril mo. Binibili ko ang mga yan. Kinakabahang tinignan ni Nico ang target na bote. Itinutok niya roon ang baril at sa kanya pinaputok. Muntik na akong mapamura dahil hindi na naman niya yon tinamaan. Nainis akong binawi kay Nico ang baril at nang paputukin ko yon ay nagawa ko kagad tamaan ang bote. Nakita mo na kung gaano kadaling tamaan ang target, ha? Napakadali lang nun, Nico. Napakadali lang. Sa tingin mo ba, sa pinapakita mo sa akin, ay magagawa mo makapatay ng aswang?
Bote nga na hindi gumagalaw, hindi mo matamaan. Ano pa kaya? Kung totoong aswang na yan. Ano ba naman yan, Sopronyo? Kaya aga-aga pinapagalitan mo na kagad si Nico. Mang Beryl, kayo pala. Paano hindi ko pagagalitan yan? Nagsasayang ng bala eh. Napakalapit na nga po ng target niya, pero hindi pa rin niya matamaan. Alam mo, Sopronyo, hindi mo na kailangang sanayin si Nico sa paggamit ng baril. Ano kanyo? Hindi pwede. Aba, kailangan niyang maging magaling sa paggamit ng baril. Magagamit niya ang kakayahang yan sa pagpatay sa mga aswang. Hindi magiging mabilis ang pag-ubos natin sa mga aswang kung dalawa lang tayong nakikipaglaban sa kanila, Mang Beryl. Kailangan natin ang tulong ni Nico. Hindi na natin kailangan ng tulong ni Nico o ng kahit na sino pa. Alam mo ba kung bakit? Dahil kakaunti na ang mga aswang na nagtatago sa gubat. Paano niyo po nasabi yan? Sigurado po ba kayo dyan? Sigurado. Ligid sa kaalaman mo, ay alam ko kung nasaan ang mga kuta ng mga aswang. Sa lawak ng gubat natin dito, ay marami silang kuta at karamihan sa mga kuta ay inabandona na ng mga aswang. Kaya masasabi ko na nagbunga na ang ilang taong pakikipaglaban natin. Marahil ay natakot ang mga aswang sa atin, kaya mas pinili ng iba na umalis at lumipat sa lugar na malayo rito. Aba kung ganun, magandang balita po yan, Mang Beryl. Sinabi mo pa. At gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang mas malaki ang ambag sa magandang pangyayaring ito. Napakalaking tulong sa aming lahat na ginamit mo ang husay mo bilang mamamaril sa pag-ubos sa mga aswang. Maraming salamat po sa sinabi niyo, Mang Beryl. Pero kahit kakaunti na lamang ang mga aswang na kailangan nating patayin, ay kailangan pa rin sumama sa atin ni Nico. Gusto ko pa rin matuto siyang makipaglaban sa mga aswang gamit ang baril. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Sopronyo. Konti na lamang ang bilang ng mga aswang na nasa gubat. Kaya hindi na natin kailangan pa ang tulong ni Nico. Isa pa, nakikita ko na kahit na anong pagsasanay ang gawin mo sa kanya, ay hindi siya matututong gumamit ng baril kagaya mo. Nararamdaman ko na sa ibang armas na katadhana ang kapatid mo kung sakaling itutuloy niya ang pagiging manunugis ng mga aswang. Ako masusunod sa pagdidesisyon pagdating sa kapatid ko, Mang Beryl. Ako ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Kaya sana, Mang Beryl, huwag ka na makialam sa amin. Naaawa kasi ako kay Nico, kaya hindi ko mapigilang makialam. Kung tutuusin ay bata pa rin siya at ang dapat sa bata na kagaya niya ay nakikipaglaro at nag-aaral. Hindi mo ba naiisip na ninanakaw mo sa kanya ang panahon para maramdaman niya na isa siyang bata? Hindi ka naman siguro tinrato ng nanay at tatay mo noon ng ganyan, hindi ba? Hindi nga ho. Pero iba ang panahon nung nasa ganyang edad ako. At iba rin ngayon. Noon wala pang aswang dito sa lugar natin, pero ngayon, naglipa na sila. Mas maganda kung matututo siyang ipagtanggol ang sarili niya. Oo na, sige na. Kung yan ang desisyon mo ay hindi na muna kita kakausapin tungkol dyan. Pero ang sa akin lang naman, ay hindi pa natin kailangan ng tulong ni Nico o ng kahit na sino dahil paubos na ang mga aswang dito sa lugar natin. At oo nga pala, kinausap ko si Kapitan tungkol sa bagay na ito at natuwa talaga siya na sobra. Ang sabi niya ay magkakaroon tayo mamayang gabi ng simpleng selebrasyon doon sa plaza. At para sa naman po ang selebrasyon na yun? Pasasalamat sa pagtugis natin sa mga aswang sa loob ng ilang taon. Masaya lang talaga si Kapitan na nagawa natin paalisin na malaking bahagi ng mga aswang na nagtatago sa kagubatan natin. Hindi ba masyado pang maaga para sa isang selebrasyon? Hindi ba pwedeng gawin yan kapag sigurado na tayong wala nang natitirang aswang sa gubat? Hayaan mo na. At gusto rin tayong pasalamatan ni Kapitan sa sakripisyong ginagawa natin. Hindi lang si Kapitan ang gusto magpasalamat sa atin, kundi pati na ang lahat ng mga tao rito. Kaya huwag kang mawawala mamaya sa plaza. Pumunta kay roon ni Nico ng alas 8 ng gabi. Matapos yun, ay umalis na si Mang Beryl. Nagkaroon ako ng pagdadalawang isip kung pupunta ba ako o hindi.
Para kasi sa akin ay hindi pa panahon para magbunyi kami, lalo na't hindi pa tapos ang laban namin sa mga aswang. Kinagabihan ay nakapagdesisyon akong pumunta sa plaza kahit medyo napipilitan ako. Naisip ko kasi na dapat akong magpakita sa mga tao at kung masaya sila na kaunti na ang aswang sa gubat ay kailangan ko ring makiisa sa selebrasyon nila. Pagdating ko sa plaza ay nagkaroon ng maikling pananalita si Kapitan kung saan nagpapasalamat siya sa amin ni Mang Berhel. Matapos yun ay namahagi na ng pagkain sa mga taong naroroon. Kasama ko si Mang Berhel at Nico sa isang lamesa. Sarap na sarap sila sa kinakain nila, habang ako naman ay tahimik at hindi mapakali. Panay anling ako sa paligid. So, Prodyo, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Aba, tignan mo nga yung pansit at napakasarap. Baka pag-uwi nga niyan sa bahay para bukas ay meron akong almusal. Hindi po ba dapat ay nanunugis tayo ng mga aswang sa oras na to? Tapos na magpasalamat si Kapitan sa atin, kaya pwede na tayong umalis. Ano ka ba naman? Lahat ng trabaho ay merong araw ng pahinga. Ituring mo na pahinga natin ngayong gabi. Huwag mo na munang isipin na mga aswang. Hindi trabaho ang ginagawa natin kundi isang tungkulin, Mang Berhel. Isang obligasyon. Buhay ng mga tao ang nakasalalay dito. Alam ko. Pero malakas ang pakiramdam ko na walang aswang ang maglalakas loob na umatake simula ngayong gabi. Dahil kaunti na nga ang bilang nila. Kumalma ka lang dyan at kumain. Mamaya ay may alak pa yatang parating. Magsaya na muna tayo ngayong gabi at isantabi natin ang panunugi sa mga aswang. Ewan ko, Mang Berhel. Pero kanina pa ako kinakabahan. Parang may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Normal yan. Kasi nasa kondisyon ng utak mo na kapag ganitong oras ay nasa gubat tayo para pumatay ng mga aswang. Pero kung iisipin mo na kailangan mong magsaya sa oras na ito, ay mawawala din yan. Hindi ko sinagot ang sinabi ni Mang Berhel. Kahit na anong pilit kong alisin ang kaba sa dibdib ko ay hindi ko magawa. Kahit ituon ko ang atensyon ko sa pagkain, ay nararamdaman ko pa rin ang panganib sa paligid. Hindi nagtagal ay nagulat ang lahat nang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Anak ng putya, sinasabi ko na nga ba tama ako eh. May nangyayaring hindi maganda. Mas lalo kaming nagulat nang isang babaeng duguan ang dumating sa plaza. Nakasuot siya ng puting bestida na puno ng dugo. May sugat siya sa braso at balikat. At bakas sa mukha niya ang takot at panghihina. Tumakbo ang babae papunta sa akin. Tumayo ako at mahigpit siyang yumakap sa akin. Doon namin nakita ang isang aswang na humahabol sa kanya. Kinuha ko ang bote ng soft drinks at malakas kong hinampasyon sa gilid ng lamesa. Nabasag ang bote kaya lumikha yun ng matutulis na dulo. Nagtakbuhan ang mga tao sa kung saan-saan. Nang sumugod sa amin ang aswang ay sinalubong ko ito. Paulit-ulit ko siyang pinagsasasaksak sa liig gamit ang bote hanggang sa tuluyan siyang bawian ng buhay. Binalikan ko ang babae at nasa bisig na siya ni Mang Berhel. Nawalan siya ng malay dahil sa dami ng sugat niya. Kailangan ko siyang magamot. Ako na ho magbubuot sa kanya. Mauna na po kayo sa bahay niyo para maihanda niyo agad ang mga kailangan niyo para magamot siya. Nico, kunin mo ang baril ko sa bahay at isunod mo sa bahay ni Mang Berhel. Hindi natin alam kung may aswang pang aatake, kaya mas mabuting handa tayo. Agad na tumalima si Nico. Habang si Mang Berhel naman ay ibinigay sa akin ng babae. Nagmamadaling tumakbo si Mang Berhel papunta sa bahay niya at agad akong sumunod sa kanya. Habang buwat ko ang babae ay pinapakiramdaman ko kung humihinga pa siya. Sa dami kasi ng sugat niya at dugong nawala sa kanya ay hindi malabong bawian siya ng buhay. Pagdating sa bahay ni Mang Berhel ay agad na nilinis at ginamot ni Mang Berhel ang mga sugat ng babae.
Hindi nagtagal ay dumating na rin si Nico. Dala ang baril ko. Matapos gamutin ang babae ay tumawag kami ng 2 babaeng kapitbahay ni Mang Berhel at sila ang nagpalit ng damit ng babae. Maya-maya pa ay nakahiga na ang babae sa papag at pinagmamasdan namin siya. Kilala mo ba ang babae nga, Mang Berhel? Ako kasi hindi. Dahil ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko rin siya kilala. Pero malakas ang kutob ko na baka taga-kabilang baryo siya. Kapag nagkabalay na siya, ay saka natin siya kausapin para maihatid natin siya sa bahay niya. Kung meron siyang pamilya ay sigurado ko na nag-aalala na sila. Pero kumusta na po ang lagay niya? Dapat ba dali na po natin siya sa ospital? Normal naman ang tibok ng puso at pulso niya. Pero kailangan pa rin natin siyang bantayan. Kung magkakaroon ng problema bukas, ay saka natin siya dadalhin sa ospital. Balitaan niyo po ako sa kung ano magiging lagay niya. Nakakaawa kasi siya. Sigurado ako na napakahirap ng pinagdaanan niya sa aswang na yon. Pero tignan mo kuya, napakaganda niya. Ang amo ng mukha niya at para siyang anghel na bumagsak mula sa langit. Bakit, nakakita ka na ba ng anghel? At doon mo siya inihahambing? Hindi pa po, pero parang napakabait po kasi ng itsura niya eh. Tama si Nico. Aba, kahit sugatan ng babaeng yan, ay hindi natin maitatanggi na napakaganda niya talaga. Itinuon ko ang mga mata ko sa mukha ng babae at hindi ko kayang itanggi na napakaganda nga niya, Sir Blair. Kahit nung nakita ko siya sa plaza, ay may kakaiba kong naramdaman para sa kanya. Hindi nagtagal ay umuwi na kami ni Nico sa bahay at nang nakahiga na ako sa papag, ay hindi agad ako nakatulog dahil laman ng isip ko ang magandang babaeng iniligtas namin kanina. Pagsapit ng umaga, habang nag-aalmusal kami ni Nico, ay dumating si Mang Berhel. Oh, ang aga niyo naman pong pumunta rito. May sasabihin po ba kayo tungkol dun sa babae? Gising na siya, pero hindi ko siya makausap. Ayaw niyang magsalita at marahil dahil yun sa matinding takot na pinagdaanan niya. Kahit ang pangalan niya ay ayaw niyang sabihin sa akin. Ganun ho ba? Sige, susubukan ko pong kausapin siya at baka makipag-usap siya sa akin. Nico, dito ka lang ha. Tapusin mo ang pagkain mo. Sasama po ako sa inyo kuya. Wag na. At wala ka namang matutulong dun eh. Mang Berhel, tara na po. Nagmamadali kaming umalis ni Mang Berhel. Pagdating sa bahay niya, ay nakita ko na nakaupo ang babae sa bintana at nakatanaw siya sa malayo. Lumapit ako sa kanya at nang tumingin siya, ay napansin ko ang takot sa mga mata niya. Ako nga pala si Sofronio. Natatandaan mo pa ba ako? Sa akin ka unang lumapit kagabi habang hinahabol ka ng aswang. Ano palang pangalan mo? Sinasabi ko na sa'yo, hindi siya nagsasalita. Siguro bigyan pa natin siya ng konting panahon hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob para makipag-usap sa atin. Wala kang dapat ikatakot sa amin. Siya nga pala si Mang Berhel. Isa siyang antingerong manunugis at may kaalaman din siya sa panggagamot. Siya ang gumamot sa mga sugat mo. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa buhay ko. At pasensya na rin kung naging dahilan ako ng kaguluhan sa kasiyahan niyo kagabi. Sa wakas! Aba, nagsalita ka na rin! Huwag mong isipin na nakagulo ka kagabi. Dahil ang importante ay ligtas ka na. Pero pwede mo na bang sabihin sa amin kung ano ang pangalan mo? Sandra. Ako si Sandra. Sandra, saan ka pala nakatira? Pwede ka naming iatid sa inyo dahil alam namin na nag-aalala na ang mga mahal mo sa buhay. Wala na akong pamilyang babalikan. Lahat sila ay pinatay ng mga aswang na dumukot sa akin. Malayo ang lugar na pinanggalingan ko at hindi ko na alam kung paano pa ako makakabalik doon. Isa pa, ayoko nang bumalik sa bahay namin. Lalo na't alam ko na wala na akong pamilya. At dahil sa nangyari, ay natatakot na akong mag-isa.
Natatakot ako na baka balikan ako ng mga aswang. Ikinalulungkot namin na nangyari sa pamilya mo at sa'yo. Kung ayaw mo nang bumalik sa lugar nyo ay naiintindihan namin. Pero, bakit ka dinukot ng mga aswang? Kung di ka pa handang sagutin ang tanong ko, walang problema. Dinukot nila ako. Dahil gagamitin nila ako para paramihin ang lahi nila. Mabuti na lang at nagawa kong makatakas sa kuta nila. Dahil kung hindi, baka nagtagumpay na sila sa gusto nilang gawin sa akin. Mabuti pa rin ang Diyos. Dahil hindi niya hinayaan na gamitin ka ng mga aswang sa maitim nilang plano. Pero kung wala ka nang mapupuntahan, ay wala kang dapat na ipag-alala. Pwede kang tumira sa bahay ni Sopronio. Ano? Bakit sa bahay ko? Hindi po ba pwedeng dito na lang siya sa bahay nyo? Alam mo na wala akong oras para bantayan si Sandra dahil palagi akong abala sa taniman ko ng gulay at sa panggagamot. Kung sa bahay mo kasi siya titira, ay meron siyang makakausap dahil nandoon si Nico. Sa estado ngayon ni Sandra ay mainam na meron siyang nakakausap palagi. Ayoko maging pabigat sa inyo. Yung pagliligtas niyo sa buhay ko ay napakalaking tulong na nun para sa akin. At ayoko na kayong bigyan ng dagdag na pasanin. Kapag lumakas na ako, maghahanap na lang siguro ako ng matutuluyan. Mapanganib yan ang iisip mong gawin eh. Sigurado ako na sa oras na to ay nagpaplano na mga aswang na dumukot sa'yo para makuha ka ulit nila. Okay, sige. Sa palagay ko tama naman si Mang Virel. Mas mabuti na sa bahay ka na muna tumuloy. Hindi mo na kailangan gawin yan, Sofronio. Napakalaki na nang naitulong niyo sa akin. Hayaan mo kaming tulungan ka pa sa abot ng aming makakaya. Ligtas ka sa amin dahil manunugis kami ng mga aswang. Kami ang may kakayahang protektahan ka, Sandra. Pero Mang Virel, kailangan ko ng isa sa mga anting-anting mo. Yung kayang protektahan ng bahay ko mula sa mga aswang. Alam ko kasi na kung doon maninirahan si Sandra ay malaki ang posibilidad na maging target ng mga aswang ang bahay ko. Tama ang sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Dahil pupunta na ako sa bahay mo para maglagay doon ng proteksyon. Kayo na muna ni Sandra ang mag-usap. May kinuwang medalyon si Mang Virel bago siya umalis. Napansin ko na mas lalong nabahala si Sandra. Ang sabi mo ay nanunugis kayo ng mga aswang, di ba? Ang ibig mo bang sabihin sinasalakay din kayo ng mga aswang dito? Ganun na nga, Sandra. At yung mga aswang na yon ay nagkukuta sa gubat. Pero huwag ka mag-alala dahil paubos na sila. Marami na ang umalis sa kanila dahil sa natakot sila sa amin ni Mang Virel. Biyasa kasi si Mang Virel sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi lang siya manunugis, kundi isa rin siyang antingero. Ako naman ay biyasa sa paggamit ng baril. Nang pagsamahin namin ang mga kakayahan namin, ay naging madali na ang pagpatay namin sa mga aswang. Kaya wala kang dapat na ikatakot habang nandito ka. Kaya ka namin protektahan. Maraming salamat talaga, Sofronio. Siguro naramdaman ko na kaya mo akong protektahan. Kaya sa'yo ko tumakbo kagabi. Oo nga, nagulat talaga ako nang yumakap ka bigla sa akin kagabi. Pasensya ka na. Talagang takot na takot ako kagabi at hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Mabuti at nang nakalabas ako sa gubat, ay napunta ako rito sa lugar niyo. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Sandra. Sa maikling sandali ay naging magaan kagad ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang matagal na kaming magkakilala. Maya-maya ay bumalik na si Mang Virel. Nalagyan ko na ng proteksyon ng bahay mo laban sa mga aswang. Maraming salamat po, Mang Virel. Sandra, kaya mo na ba maglakad? Kung hindi pa, ay pwede kitang buhatin. Sa tingin ko ay kaya ko na. Aalalayan na lang kita. Tara na sa bahay para dun mo na ituloy ang pagpapahinga mo. Tila tumalon ang puso ko nang ngumiti si Sandra sa akin. Tinulungan ko siya sa pagtayo at inalalayan namin siya ni Mang Virel sa paglalakad. Nang nasa harapan na kami ng bahay ko, ay huminto si Sandra. Nanginig siya habang nakatingin sa pintuan. Teka Sandra, may problema ba?
Iniisip mo ba na hindi ka ligtas sa bahay ko? Huwag ka mag-alala. Meron na yung proteksyon laban sa mga aswang. Nakikita mo ba yung medalyon na nakasabit sa itaas ng pintuan? Yun ang proteksyon natin. Maniwala ka sa sinabi ni Sopronio. Habang nandyan ang medalyon ay walang kahit na sinong aswang ang makakapasok sa bahay na yan. Maliban na lang kung iimbitahan nyo na pumasok ang aswang na alam ko naman na malabong mangyari. Tara na sa loob, Sandra. Maligayang pagdating sa bahay ko. Sige, maraming salamat. Patuloy naming inaalalayan si Sandra hanggang sa nakarating na siya sa loob. Pinaupo ko siya at nagpaalam na sa amin si Mang Virgil. Maya-maya naman ay dumating si Nico at nagulat siya pagkakita kay Sandra. Kuya, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba siya yung babaeng hinahabol ng aswang kagabi? Hindi kasi siya kayang bantayan ni Mang Virgil eh. Kaya nagdesisyon kami na dito na siya titira kasama natin. Oo nga pala, Sandra. Siya ang kapatid ko, si Nico. Nico, siya naman si Sandra. Masaya akong makilala ka, Nico. Napakaswerte mo dahil may kuya kang kagaya ni Sopronio na matapang. Sinabi mo pa, ate, matapang po talaga ang kuya ko kasi nakikipaglaban po siya sa mga aswang. Huwag niyo na nga akong bulahin. Oo nga pala, Nico. Ikaw na ang bahala kay Sandra kapag nasa trabaho ko ha. Tulungan mo siyang linisan ang sugat niya. Mamaya hihingi ako ng gamot kay Mang Virgil. Sandra, ituring mo na parang bahay mo na rin ang bahay namin ha. Huwag kang maiiya sa amin ni Nico. Kapag may kailangan ka o kailangan mo ng kausap, lapitan mo lang kami. Tanging tango lamang ang naisagot ni Sandra at nahihiya siyang ngumiti. Mabilis na lumipas ang mga araw at napansin ko na unti-unti nang nasasanay si Sandra sa bago niyang buhay. Medyo nawala na ang pagiging mahiyain niya at madalas ay magkausap sila ni Nico. May pagkakataon din na ipinapasyal ko siya para kahit papano ay malibang siya. At habang tumatagal na kasama ko si Sandra, ay mas lalo kong nararamdaman na tila ba nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Isang umaga, nagpunta ako sa bahay ni Mang Virgil upang humingi ng gamot ni Sandra sa mga sugat niya. Pagkabigay ni Mang Virgil ng gamot ay hindi pa ako nakaalis dahil kinausap niya ako. Sandali lamang, Sopronio. Kumusta na pala si Sandra? Hindi na kasi ako nakakapunta sa bahay mo para matignan siya dahil abala ko sa taniman ko. Mas maayos na po siya ngayon, Mang Virgil, kumpara po nung unang beses natin siya nakita. Mabisa po kasi itong gamot niya sa sugat kaya mabilis pong natutuyo ang mga sugat niya. Mabuti naman. Pero hindi na ba siya naiilang sa inyo ni Nico? Hindi na ho. Madalas nga po magkausap silang dalawa ni Nico. Baka kabuti talaga sa kanya kung palagi siyang may nakakausap. Hindi biro ang pinagdaanan ni Sandra. Biruin mo, pinatay ng mga aswang ang buong pamilya niya. Dinukot siya ng mga aswang at muntik pang gawing palahian. Kaya gawin mo ang lahat para maramdaman niyang ligtas siya sa poder mo. Yan naman po talaga ang ginagawa ko, Mang Virgil. Simula po nang sa bahay na tumira si Sandra, ay nangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Hindi ko hahayaan na makaranas ulit siya ng matinding takot. Teka, Mang Virgil. Bakit parang may ibig sabihin yata yung ngiti mo? Ano yan? Iba kasi ang dating sa akin ng sinabi mo. Para kasing handa mong isakripisyo pati ang sarili mong buhay para kay Sandra. Umamig ka nga sa akin, Sopronio. May gusto ka ba kay Sandra? Ano bang klaseng tanong yan? Wala akong gusto sa kanya, Mang Virgil. Maliban na gusto ko siyang protektahan. Kagaya ng lahat ng tao dito sa baryo natin, ginagawa naman talaga natin yun, di ba? Walang mali roon. Pero iba ang ningning ng mga mata mo ngayon. Hindi na mainitin ang ulo mo. At sa tuwing nanunugis tayo ng mga aswang sa gabi, ay ramdam ko na inspirado ka. Dahil ba yan kay Sandra? Pwede ba, Mang Virgil? Hindi ako artista para intrigahin mo. Isa pa, malabong magustuhan ako ni Sandra. Kagaya ng pagkagusto ko sa kanya. O kita mo na. Totoo nga kasabihan,
na sa bibig nahuhuli ang isda. Sa bunganga mo na mismo nang galing na may gusto ka nga kay Sandra. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po sasabihin kay Sandra na may gusto ko sa kanya, ha? Kasi baka bigla siyang mailang sa akin eh. Kung umasta ka ay para kang teenager. Pero wala kang dapat na ipag-alala dahil hindi ko sasabihin kay Sandra na may gusto ka sa kanya. Ikaw ang dapat na magsabi nun at hindi ang kung sinong tao. Pero maganda yan na may nagugustuhan kang babae kasi dagdag inspirasyon yan para magsumikap ka na matapos na natin ang pakikipaglaban natin sa mga aswang. Yan nga rin po naiisip ko eh. Gusto ko pong protektahan si Sandra. Gusto kong mawala na ang takot niya. At mangyayari lamang yun kapag naubos na natin ang mga aswang. Alam ko kasi na tuwing gabi ay hindi nakakatulog ng maayos si Sandra. Parang kahit paulit-ulit nung sabihin na ligtas siya sa bahay ko, ay hindi nawawala ang takot niya sa mga aswang. Mahirap talagang alisin ang takot, lalo na kung pagdadaanan mo ang pinagdaanan ni Sandra. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan mawawala ang takot niya sa mga aswang. Ngunit napakaswerte niya dahil nandiyan ka, nanda siyang protektahan. At sana dumating ang panahon na magkaroon ka ng lakas ng loob na aminin sa kanya yang nararamdaman mo na yan. Sa ngayon po wala po akong balak na umamin sa kanya eh. Baka kasi isipin niya na sinasamantala ko ang pagtulong na ginagawa ko. Ayoko rin po na mapilitan siyang sabihin na gusto niya rin ako dahil lang sa tinutulungan ko siya. Kung magkakagusto o mamahalin niya rin ako, gusto ko ay yung totoo at kusang loob niya yung nararamdaman. Sa palagay ko naman ay malaki ang posibilidad na magugustuhan ka rin niya. Baka nga hindi natin alam na may gusto na rin pala siya sa'yo. Huwag niyo naman po akong paasahin, Mang Berhel. Basta, masaya na ako na alam kong ligtas si Sandra. O paano, sige o. Kailangan ko na pong umalis para maibigay ko na tong gamot kay Sandra. O sige, mag-iingat ka. Habang naglalakad pa uwi ay nakangiti ako. Naging magaan ang pakiramdam ko dahil nagawa kong sabihin sa ibang tao ang nararamdaman ko para kay Sandra. Sa mga lumipas na araw ay mas naging pursigido kami ni Mang Berhel sa pagplano sa pag-atake namin sa mga aswang. Isang umaga ay maagang pumunta si Mang Berhel sa bahay at habang magkausap sina Kiko at Sandra sa labas, ay sa loob ng bahay naman kami nag-uusap ni Mang Berhel. Siguro ay napapansin mo na nagiging mailap na ang mga aswang na nasa gubat. Yun ay dahil alam nila nakakaunti na lamang ang bilang nila. Mas nag-iingat na sila sa galaw nila ngayon upang hindi natin sila mapatay lahat. Kung maingat na sila sa kilos nila, e paano pa natin sila mauubos ng mabilisan? Kung kailan naman kakaunti na sila eh. Saka pa naman tayo nahihirapan. Dati kasi, gabi-gabi tayong nakakapatay ng aswang pero ngayon, ilang gabi nang wala tayong napapatay ah. Hindi kaya umalis na silang lahat? Posible naman yun, Mang Berhel, di ba? Sigurado ko na may mga aswang pa rin sa gubat. Pero may naisip akong paraan. Mamayang gabi ay aatake tayo sa isa sa mga kuta ng mga aswang. May kuta sila na malapit doon sa ilog. Yung bang kuweba roon, yun ang isa sa mga kuta nila at yun na lamang ang natitirang kuta ng mga aswang. Kaya po ba natin kahit dalawa lang tayo? Maganda siguro na isama po natin si Nico. Hindi na kailangan. Gaya ng sinabi ko, ay kaunti na lamang ang bilang ng mga aswang na nasa gubat. Kayang-kaya na natin silang ubusin kahit dalawa lang tayo. Kahit nga ikaw na mag-isang lumusob doon, sigurado ko na wala silang magiging laban sa iyo. Kung ganun, mamayang gabi na nakatakda ang pag-ubos natin sa kanila. Tama ka. Tapos na ang paglalaro nila ng tagu-taguan sa atin. Panahon na para tuluyang makalaya ang baryo natin sa takot sa mga aswang. Walang problema, Mang Berhel. Mamayang gabi, pupuntahan na lang kita sa bahay mo at sabay tayo magtutungo sa gubat. Matapos yun, ay umalis na si Mang Berhel. Nang nakaalis na siya, ay lumapit naman sa akin si Sandra. Pasensya na. Hindi ko napigilang pansinin ang pag-uusap ni Mang Berhel kanina pero parang sobrang seryoso ng pinag-uusapan niyo ah.
Sinabi kasi sa akin ni Mang Virel, ang plano niyang paglusob namin sa natitirang kuta ng mga aswang sa gubat. Balak na naming ubusin mamayang gabi ang mga aswang. Talaga? Pero, hindi ba delikado ang gagawin nyo lalo na't dalawa lang kayo? Delikado talaga. Pero malakas ang loob ko na gawin yon. Dahil yun lamang ang paraan para bumalik na ang kapayapaan at katahimikan dito sa lugar namin. Saka para hindi ka na rin matakot sa mga aswang. Salamat. Dahil iniisip mo ko, kaya mo yung gagawin. Pero Sofronio, kinakabahan ako para sa inyo ni Mang Virel. Alam kong malakas at mahusay kayong manunugis ng mga aswang. Pero matatalino ang ilan sa kanila, mga tuso. Paano kung kayo ang mamatay mamayang gabi? Hindi ba pwedeng huwag niyo nang gawin yun? Para sa akin ay mas ligtas kung iisa-isahin niyo ang mga aswang kaysa naman lumusob kayo sa kuta nila. Nag-aalala talaga ako para sa inyo. Salamat sa pag-aalala mo. Pero nung pinili kong maging isang manunugis ay tinanggap ko na rin nakasama sa tungkulin kong ito ang panganib sa buhay ko. Isa pa, wala kang dapat na ipag-alala sa amin dahil sanay na kami makipaglaban sa mga aswang. Ang kailangan mo lang gawin mamayang gabi ay manatili rito sa bahay kasama si Nico. Nangangako ko sa'yo. Naligtas kaming makakabalik ni Mang Virel at may dala kaming magandang balita sa inyo. Tinignan ako ni Sandra nang may pag-aalala sa kanyang mga mata. Lihim akong natuwa dahil naramdaman ko na ayaw talaga niyang may mangyaring masama sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka tama ang sinabi noon ni Mang Virel. Baka nga may gusto na rin sa akin si Sandra. Pagsapit ng gabi ay naghanda na ako sa paglusob namin ni Mang Virel sa natitirang kuta ng mga aswang. Bago ako umalis ay kinausap ko muna si Nico. Nico, ikaw na munang bahala kay Sandra. Huwag kayong lalabas dahil mas ligtas kayo rito sa loob. Nasabi ko na sa inyo kanina ang gagawin namin ni Mang Virel. Kaya kailangan ko na ipagdasal nyo kami sa aming kaligtasan. Sige kuya, basta't mag-iingat kayo ni Mang Virel ha. Si Sandra pala, nasan siya? Nasa kwarto po kuya. Pagkakain natin kanina ay natulog na yata siya. Lumayo kayo sa akin! Parang awa niyo na! Huwag niyo akong papatayin! Lumayo kayo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Humahangos naming pinuntahan ang sumisigaw na si Sandra sa kwarto at naabutan namin siyang nakahiga at nagwawala. Sa palagay ko ay binabangungot siya. Nilapitan ko siya at tinapik ko ang mukha niya hanggang sa nagising siya. Mabilis at maigpit akong niyakap ni Sandra. Ramdam ko ang matinding panginginig ng buo niyang katawan. Sandra, nananaginip ka lang. Ligtas ka, Sandra. Ligtas ka. Natatakot ako sa pronyo. Kahit sa pagtulog ko ay nagpapakita pa rin sa akin ng mga aswang. Pakiramdam ko, hindi nila ako hahayaang mabuhay ng mapayapa. Kaya nga lulusob na kami ni Mang Virel sa kuta nila ngayong gabi para ubusin sila at kapag nagtagumpay kami, wala ka nang dapat na ikatakot. Parang awa mo na sa pronyo. Huwag mo akong iiwan ngayong gabi. Natatakot talaga ako. Parang nasa paligid lang sila at naghihintay ng pagkakataon para kunin ako. Huwag ka nang umalis. Nakikiusap ako sa'yo. Alam kong natatakot ka, pero hindi pwedeng hindi ako umalis ngayong gabi. Nakaplano na ang pag-atake namin sa mga aswang. Parang awa mo na. Natatakot talaga ako. Ayokong umalis ka. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi ko kayang mag-isa sa Fronyo. Pero may proteksyon ng bahay na to mula sa mga aswang. Hindi sila makakapasok dito, maniwala ka, Sandra. Isa pa, hindi ka naman mag-isa dito dahil kasama mo si Nico. Kahit na. Paano kung makagawa sila ng paraan upang kontrain ng proteksyon? Ayoko pang mamatay. Ayoko maranasan ang ginawa ng mga aswang sa pamilya ko. Kaya wag mo akong iiwanan, pakiusap. Nababahala akong tumingin kay Nico at napailing ako. Alam ko na totoo ang takot na nararamdaman ni Sandra at normal na atakihin siya ng ganun. Lalo na at hindi naging maganda ang nangyari sa nakaraan niya.
At para kumalma siya, ay sinabi ko na hindi na ako aalis at babantayan ko na lang siya. Sinabi ko sa sarili ko na magpapaliwanag na lang ako kay Mang Birel at sigurado ko na maiintindihan niya ako. Hindi ako umalis sa tabi ni Sandra hanggang sa nakatulog na siya. Pagsapit ng hating gabi ay dumating si Mang Birel. O ano? Akala ko may pupuntahan mo ako sa bahay ko. Abay, kanina pa kitang hinihintay. Pasensya ka na Mang Birel. Pero pwede bang ipagpaliban na lang natin ang pag-atake sa kuta ng mga aswang? Ano ka ba? Bakit? Pinag-usapan na natin to kanina at nakapagplano na tayo na ngayon natin ito gagawin. Abay, bakit yata bigla-biglang nagbabago ang isip mo? Huwag mong sabihin na natatakot ka. Hindi po ako natatakot. Pero si Sandra kasi, bigla siyang inatake kanina na matinding takot dahil napanaginipan niya ang mga aswang. Nag-hysterical po siya at ayaw niya akong umalis kasi pakiramdam niya inasa paligid ng mga aswang at nag-aabang ng pagkakataon para kunin siya. Alam kong protektado tong bahay ko, pero naiintindihan ko kung bakit po ganun katakot si Sandra at mas nararamdaman niyang ligtas siya kapag nasa tabi niya ako. Hard ako. Kung ganun, hindi matutuloy ang paglusob natin sa kuta ng mga aswang ngayong gabi. Ganun na nga po. At tumihingi po ako ng pasensya sa inyo. Kailangan ko muna kasing unahin si Sandra. Oo, tulog siya ngayon. Pero baka kapag nagising siya at nalaman niyang wala ako, bigla siya magwala ulit. Di naman siya kayang Di naman siya kayang pakalmahin ni Nico kapag nangyari yun. Pero pwede naman po natin gawin to sa ibang araw, di ba? Malapit na ang pagbilog ng buwan. At alam mo na kapag bilog ang buwan ay mas malakas sa mga aswang. Mas mabuti na lusubin natin ang kuta ng mga aswang habang hindi pa bumibilog ang buwan. 3 gabi pa po bago po ang pagbilog ng buwan. Pwede po tayong lumusob doon sa susunod na gabi. O sige, mukhang hindi na rin naman kita makukumbinsi na lumabas ngayon. Pero huwag ka mag-alala dahil naiintindihan kita. Ngunit sana ay naiintindihan mo rin ang responsibilidad mo sa baryo natin. Ramdam ko na dismayado si Mang Virgil. Yung kasi ang unang beses na napurnada ang aming plano. Pero wala akong pinagsisiyan sa naging desisyon ko, lalo na't ang kapayapaan ng isip ni Sandra ang nakataya roon. Pagkagising ko, kinaumagahan, ay sinilip ko ang kwarto ni Sandra pero wala siya roon. Hindi ako nag-isip ng kung ano dahil baka nasa banyo siya. Nagtulong kami ni Nico sa paghahanda ng almusal. Maya-maya pa ay nakaupo na kami para kumain. Nasaan ang ate Sandra mo? Nasa banyo ba, Nico? Wala po siya sa banyo, kuya. Gumamit kasi ako kanina ng banyo eh. Bakit di mo agad sinabi sa akin na wala siya ron? Ngayon mo lang naman tinanong sa akin kung nasa banyo ba si ate Sandra, kuya eh. Paggising ko wala siya sa kwarto niya. Ibig sabihin, kanina pa siya wala rito sa bahay. Mamaya na tayo kumain. Hanapin muna natin si Sandra at baka kung ano na nangyari sa kanya. Pagtayo namin ni Nico ay sakto naman na dumating si Sandra. May pagtataka niya kaming tinignan at nang dahil sa sobrang tuwa ko na ligtas siya ay tumakbo ko papalapit sa kanya. Maigpit kong niyakap si Sandra. Teka, ano ba nangyayari? Akala ko kasi kung ano na nangyari sa iyo eh. Pero salamat sa Diyos dahil ligtas ka. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. Nang nagising kasi ako kanina ay naisipan ko maglakad-lakad para maalis ang bigat sa dibdib ko sa nangyari kagabi. Tulog pa kayo ni Nico kaya hindi ko na kayo inabala. Sa susunod magpapaalam ka muna ha. Kahit tulog kami gisingin mo kami para hindi kami nag-aalala sa'yo. Nang napagtanto ko na kanina ko payakap si Sandra ay nahihiya ko siyang pinakawalan. Ay, pasensya na kung nayakap kita. Nadala lang ako sa emosyon ko. Pero walang ibig sabihin na kung anong pagyakap ko sa'yo ha. Talagang nag-aalala lang ako ng gusto sa'yo. Naiintindihan ko at wala kang dapat na ihingi ng tawad sa pagyakap mo sa akin. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay ligtas ako sa tuwing niyayakap mo ko. Mawalang galang na po sa inyong dalawa. Baka pwede na po tayong kumain kasi ligtas naman na pala si ate Sandra.
Oo nga pala. Tara na Sandra, kumain na tayo. Nang nasa pagkainan na kami, ay inasikaso ko si Sandra. Nilagyan ko ng sinangag na kanin at ulam ang pinggan niya. Ipinagtimpla ko rin siya ng kape. Nang napansin ko na tila nanunuksong nakangiti si Nico sa akin, ay pinanlakihan ko siya ng mata. Alam ko na napapansin ni Nico ang kakaibang pagtrato ko kay Sandra at malamang ay may hinala na siya na may gusto ako kay Sandra. Sofronio, gusto ko nga palang humingi ng tawad sa ginawa ko kagabi. Pasensya na kung nag-hysterical ako. Naiintindihan ko kung bakit nangyari yun sa'yo. Alam ko na hanggang ngayon ay daladala mo pa rin ang takot mo sa mga aswang. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad. Hindi mo talaga may iwasan ng ganong pakiramdam. Pero nang dahil sa akin, ay hindi natuloy ang pagsalakay niyo sa kuta ng mga aswang. Kung hindi sana kita pinigilan, ay baka nagawa niyo ng ubusin ng mga aswang sa gubat. Napakalaki ng abalang nagawa ko, maging kay Mang Virgel, ay nahihiya tuloy akong magpakita. Naiintindihan ka rin ni Mang Virgel. Isa pa, may pagkakataon pa naman kaming umatake sa kuta ng mga aswang eh. Baka mamayang gabi namin gawin yun. Pangako, hindi na ako mag-hysterical. Hahayaan ko na kayong magpunta ni Mang Virgel sa gubat. Gagawin ko ang lahat para hindi na ako makabala pa sa inyo. Basta, kapag natatakot ka ay magdasal ka lang. Palagi mong isipin na kasama mo ang ating Panginoong Diyos at isuko mo sa Kanya ang lahat ng takot mo. Ganun din kasi ang ginagawa ko sa tuwing nakakaramdam ako ng takot eh. Matamis na ngumiti si Sandra sa akin at nakaramdam ako ng kasiyahan dahil nakita ko na maaliwalas ang kanya muka. Sa palagay ko ay nakatulong sa kanya ang mga sinabi ko para kahit papano ay mabawasan ang bigat ng kanyang takot. Pagkatapos naming mag-almusal ay sinanay ko si Nico sa paggamit ng baril sa likod ng aming bahay at gaya ng mga nakaraang pagsasanay ay hindi na naman siya nagpakita sa akin ng bagay na ikakatuwa ko. Ano ba Nico? May gitsang buwan na tayo nagsasanay pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam ang tamang paghawak sa baril. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na importante na tama ang hawak mo sa baril? Pero kuya, kailangan ko pa bang magsanay sa paggamit ng baril? Hindi ba uubusin niyo na ni Mang Virgel ang mga aswang mamayang gabi? Ano pang silbi ng pagsasanay ko kung wala na akong aswang na kailangan patayin? Oo nga naman, Sofronio. Wala na dahilan para sanayin mo si Nico sa paggamit ng baril dahil sigurado ako na mamayang gabi ay magtatagumpay na tayong ubusin ang mga aswang. Ikaw pala, Mang Virgel. Pabigla-bigla ka naman na dating, nakakagulat ka. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Alam mo naman na para akong daga. Bigla na labang ako sumusulpot. Pero gaya na sinabi ko sa'yo, hindi mo na kailangan pang pahirapan ang kapatid mo sa pagsasanay. Sigurado ako na kaya na nating dalawa na ubusin ang mga aswang mamayang gabi. Kahit taho, kailangan pa rin maging biyasa si Nico sa paggamit ng baril. Siguro nga ay mauubusan natin ang mga aswang mamayang gabi. Pero hindi tayo sigurado kung yun na ba ang huling beses na makikipaglaban tayo sa mga aswang. Pwedeng sa susunod na buwan o sa susunod na linggo ay may mga bagong grupo ng aswang ang sumalakay dito sa atin. Hay nako, bakit kasi hindi mo subukang sanayin si Nico gamit ang ibang sandata? Ikaw na rin ang nagsabi na nahihirapan ang kapatid mo sa baril. Pero maiba ko, pinuntahan kita rito dahil meron akong ibibigay sa'yo. Isang kwintas na may palawit na puting bato na parang kristal ang hinugot ni Mang Virgel mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ibinigay niya yun sa akin at kahit wala akong ideya kung ano yun, ay kinuha ko pa rin yun sa kanya. Ano ho ito? Isa yang anting-anting na ipinamana pa sa akin ng tatay ko. Ang sabi niya, ibinigayan sa kanya ng kaibigan niyang engkantado. Alam mo namang antingero ang tatay ko, hindi ba? At nakipaglaban din siya dati sa mga aswang. Kaya binigyan siya ng ganyang anting-anting nung engkantado niyang kaibigan. Minsan ko nang ginamit yan at masasabi ko na epektibo talaga yan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi lang yan proteksyon mula sa mga aswang, kundi magbibigay din yan sa iyo ng dagdag na lakas at talas ng pakiramdam.
Basta't isuot mo lang yan, ay gagana na ang kapangyarihan yan. Kailangan ko pa po ba nito? Hindi ba kaunti na lang po ang mga aswang na nasa gubat? Saka baril po ang gamit ko. Kaya kong patay ng mga aswang kahit nasa malayo sila. Hindi ko na po kailangan ng proteksyon. Mas mabuti naghanda tayo dahil wala tayong ideya sa kung anong mangyayari mamayang gabi. Isa pa, matagal ko nang gustong ibigay yan sa'yo, pero kailangan ko pang gisingin ang kapangyarihan yan bago ko ipamana yan sa'yo. Kung ganun, sa akin na talaga tong anting-anting na to, Mang Berhel. Oo, ikaw na ang magiging tagapangalaga niyan. Ikaw na rin ang nagsabi na wala tayong alam sa mangyayari sa hinaharap. Kaya mas mabuti na meron kang dagdag na lakas kung sakaling may mga aswang pang sumalakay dito sa ating baryo. Sige ho, tinatanggap ko na po ang anting-anting na to. Salamat po sa tiwala niyo, Mang Berhel. At sana, magtagumpay tayo sa misyon natin mamayang gabi. Magtatagumpay tayo. Magtiwala ka lang. Isa pa, nasa panig tayo ng kabutihan at kailanman ay hindi nagwagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Teka, nga pala, si Sandra, kumusta na siya? Okay na po siya ngayon. Nangako rin po siya sa akin na hindi na siya magiging dahilan para hindi matuloy ang pagsalakay natin sa kuta ng mga aswang mamayang gabi. Yun nga lang, naiiya po siya sa inyo dahil sa nangyari. Sabihin mo sa kanya ay hindi siya dapat mahiya sa akin. Yung nangyari sa kanya kagabi ay isang bagay na walang may kontrol. Kahit si Sandra mismo. Talagang mahirap kalaban ang emosyon at utak. O siya, paano? Ako'y uuwi na at maghahanda pa ako sa lakad natin mamaya. Puntahan mo na lamang ako sa bahay at medyo agahan mo, ha? Matapos naming mag-usap ni Mang Berhel, ay umalis na siya. Inihinto ko muna ang pagsasanay kay Nico at pumasok ako sa bahay. Naabutan ko si Sandra na nagwawalis sa kusina. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Hayaan mong kami ni Nico ang gumawa ng mga gawaing bahay dito. Okay lang. Mas gusto ko kasi na kumilos ako para hindi ko naiisip ang mga aswang. Saka nakakahiya sa inyo ni Nico na libre ako nakikitira dito sa inyo. Tapos wala man lang akong gagawin para makatulong sa inyo. Hindi ka namin pinatira dito para gawing katulong. Pero sige, kung nakakatulong pala ang paggawa mo ng mga gawaing bahay para hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano, hindi na kita pipigilan. Pero yung magagaan lang ang gawin mo, ha? Maraming salamat, Sofronio. Napakaswerte ko talaga dahil ikaw ang umampun sa akin. Ay, sandali. Ano pala yung hawak mo? Kakaibang kwintas yan, ah. Kakaiba talaga to. Dahil hindi ito normal na kwintas lang. Isa tong anting-anting na ipinamana sa akin ni Mang Berhel. Anting-anting? Para saan? Proteksyon to mula sa mga aswang. Ang sabi pa ni Mang Berhel ay hindi lang to basta proteksyon, kundi papalakasin din ako nito at patatalasin ang aking pakiramdam. Ayoko pa nga sanang tanggapin to kasi mas gusto kong labanan ng mga aswang gamit ang sarili kong lakas at kakayahan. Pero naisip ko na walang mali kung gagamit ako ng anting-anting, lalo na kung mapapadali nito ang pag-ubos namin sa mga aswang mamayang gabi. Talaga palang tuloy na kayo mamayang gabi ni Mang Berhel sa paglusob sa kuta ng mga aswang. Oo, Sandra. Wala nang atrasan. Kailangan kasi naming maubos ang mga aswang bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kapag bilog kasi ang buwan, ay mas malakas ang mga aswang at paniguradong mahihirapan kaming talunin sila. Sana talaga ay maubos niyo na ang mga aswang dito sa baryo nyo. Hayaan mo at magdadasal kami mamaya ni Nico habang nakikipaglaban kayo ni Mang Berhel. Malaking bagay yan para sa amin. Dahil naniniwala ako na ang pinakamalakas nating sandata laban sa mga pinagdadaanan natin sa buhay at sa kasamaan ay ang panalangin sa ating Panginoong may kapal. Hinayaan ko muna si Sandra sa ginagawa niya. Isinabit ko ang anting-anting sa likod ng pinto para mamaya ay madali ko yung makukuha. Bumalik ako sa likod ng bahay upang magsanay sa paggamit ng baril. Kahit kasi alam kong biyasa na ako sa ganong kakayahan, ay hindi pa rin ako tumitigil para mas maging mahusay pa. Mabilis na lumipas ang oras at kumalat na ang dilim sa paligid. Pagkatapos namin maghapunan ay naghanda na ako para sa paglusob sa kuta ng mga aswang. Naglagay ako sa belt bag ng maraming bala at isinukbit ko
ang mahabang baril sa aking balikat. Kuya, mag-iingat kayo ni Mang Virgil ah. Salamat, Nico. Ikaw nang bahala kay Ate Sandra mo. Hintayin niyo ang pagbabalik ko. Ipagdadasal namin ang tagumpay mo sa Fronyo. Mag-iingat ka. Salamat din sa iyo, Sandra. O paano, kailangan ko nang umalis at siguradong hinihintay na ako ni Mang Virgil. Kukunin ko na sana ang anting-anting sa likod ng pinto, pero nagtaka ko dahil wala na roon ang anting-anting. Tumingin ako sa sahig dahil baka nahulog yun, pero wala rin. Nico, nakita mo ba yung anting-anting na binigay sa akin ni Mang Virgil? Nakasabit yun dito sa likod ng pinto eh. Hindi kuya eh. Hindi ko nga alam na dyan mo yun nilagay eh. Sigurado ka bang dyan mo yun sinabit? Oo. Pagkatapos natin mag-usap kanina, habang nagwawalis ka sa kusina, isinabit ko yun sa likod ng pinto. Nasaan na kaya yun? Parang imposible namang mawala bigla yun. Hanapin na lang natin kuya. Nagtulong-tulong kaming tatlo sa paghahanap ng anting-anting. Pero kahit halos baligtarin na namin ang buong bahay, ay hindi namin yun nakita. Tumigil na tayo sa paghahanap at nagsasayang lang tayo ng oras. May ikipaglaban na lang ako sa mga aswang nang walang anting-anting. Sopronyo, hindi kaya senyalis to na wag na kayong tumuloy ngayong gabi? Hindi pwedeng hindi namin ito ituloy ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil may anting-anting man o wala, ay kaya ko pa rin makipaglaban sa mga aswang. Kailangan ko na talagang umalis dahil baka mapagalitan na ako ni Mang Virgil. Isarado niyo ang pinto paglabas ko ha. Nagmamadali akong lumabas ng bahay kahit hindi ko dala ang anting-anting. Wala akong ideya kung magagalit sa akin si Mang Virgil dahil naiwala ko ang isang napaka-importanteng bagay na ipinagkatiwala niya sa akin. Pagdating ko sa bahay ni Mang Virgil ay nasa labas siya at halatang kanina pa niya ako hinihintay. Akala ko naman na hindi ka na ulit darating. Hindi ba sabi ko sa'yo ay medyo agahan mo ang pagpunta rito? Teka, sandali. Bakit hindi mo suot yung anting-anting na binigay ko sa'yo? Kailangan mo yung isuot, Sopronyo. Pasensya na po pero nawawala po kasi yung anting-anting eh. Hinanap pa po namin yung kaya natagalan po ako pero hindi namin nakita. Ano ka mo? Abay, paano nawala? Bakit hindi mo iningatan yun? Wala po akong ideya kung paano nawala yung anting-anting. Sa pagkakatanda ko po kasi, isinabit ko lang po yun sa likod ng pinto. Pero nung paalis na po ako kanina, doon ko lang po nalaman na nawawala na pala yun doon. Hay nako. Ang ganong klase ng anting-anting ay dapat iniingatan. Dapat ay isinuot mo kagad yun pagkabigay ko sa'yo. Paano yan? Lalaban ka sa mga aswang nang walang anting-anting? Kaya ko pong lumaban kahit wala po ako nun. Pero huwag po kayong mag-alala dahil pagkatapos nating ubusin ang mga aswang, hahanapin ko po talaga yun. Tara na po, ang mabuti pa. Pumunta na po tayo sa kuta ng mga aswang. Ano pa bang magagawa ko? Wala na akong ibang anting-anting na pwedeng maibigay sa iyo. Alangan namang ibigay ko tong sa akin. Di ako naman ang nawalan. Muli akong humingi ng paumanhin kay Mang Virgil. Matapos yon ay magkasama na kaming nagpunta sa gubat. Maingat ang bawat hakbang namin at nakikiramdam kami sa buong paligid. Pagtawid namin sa ilog ay nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman. Mula roon ay tanaw namin ang isang kuweba na kung saan nagkukuta ang mga aswang. Sigurado po ba kayo na yan na lang ang natitirang kuta ng mga aswang dito sa gubat? Sigurado ko. Dahil madalas kong puntahan ng palihim ang iba pa nilang kuta at abandonado na ang mga yon. Ang kailangan nating gawin ay maghintay sa pagsapit ng hating gabi. Dahil ganong oras sila lumalabas dyan sa kuweba para maghanap ng makakain. Matyaga kaming naghintay ni Mang Virgil. Mabilis namang lumipas ang oras at maya-maya ay tinignan ko ang oras sa aking lumang relo. Lagpas na po ng hating gabi. Pero bakit wala pa ring mga aswang na lumalabas? Anong oras na ba? Ilang minuto na lang po ay mag-aalauna na eh. Aba, katakataka naman na hindi pa rin lumalabas sa mga aswang sa kuweba. Ilang gabi ko kasi silang binamatyagan kaya sigurado ko na ganong oras sila palagi lumalabas. Ang mabuti pa siguro pasukin ko na ang kuweba upang masiguro natin kung merong aswang sa loob.
Sasamahan po kita. Hindi na kailangan. Dito ka lang. Magmatsyag ka sa paligid at proteksyonan mo ko. Lumabas si Mang Virgil sa pinagtataguan namin at naglakad siya papunta sa kuweba habang may dala siyang matalim na itak. Itinutok ko naman ang baril sa bukana ng kuweba para kung sakaling may aswang na lumabas doon ay madali kong mapapatay. Nang nasa bukana na ng kuweba si Mang Virgil ay lumabas ang 3 aswang mula roon. Agad na nakipaglaban si Mang Virgil sa mga aswang. Babariling ko sana ang mga aswang, ngunit laking gulat ko nang isang aswang ang sumunggab sa likuran ko. Malakas akong napasigaw nang bumaon ang matutulis niyang ngipin sa balikat ko. Isang aswang pa ang dumating at pilit niyang inagaw ang baril ko. Soprano! Soprano, tulungan mo ako rito! Inaatake rin po ako ng aswang dito, Mang Virgil! Buong lakas kong hinila ang baril ko at nang mabitiwan yun ng aswang ay agad ko siyang binaril sa noo. Habang ang aswang na kinakagat ako sa balikat ay malakas kong hinampas ang noo gamit ang puluhan ng baril ko. Nang kumawala ang ngipin niya ay mabilis akong humarap sa kanya at 2 beses ko siyang binaril sa kanyang muka. Laking gulat ko nang nakita ko si Nico na tumatakbo papalapit sa akin habang may dalang itak. Nico! Anong ginagawa mo rito? Nakita ko po ang anting-anting mo, kuya. Nasa basurahan lang pala sa likod ng bahay. Ha? At paano napunta yun doon? Hindi ko po alam, pero ang mahalaga po ay nakita ko na. Pagkabigay sa akin ni Nico ng anting-anting ay isinabit ko kagad yun sa leeg ko at agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na gumapang sa aking katawan. Sabay kaming tumakbo ni Nico papunta kay Mang Virgil upang tulungan siya. May ilang aswang pa ang lumabas mula sa kuweba na agad kong pinagbababaril habang sina Nico at Mang Virgil ay nakipaglaban gamit ang itak. Hindi ako makapaniwala sa husay ng kapatid ko sa paggamit ng itak. Para siyang isang mandirigma at tila sanay na sanay siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko na hinayaang makalabas ang mga aswang sa kuweba. Bago pa sila makalapit sa amin, ay binabaril ko na sila sa noo upang masiguro ko ang kanilang kamatayan. At sa pagtutulungan naming 3 ay nagtagumpay kaming ubusin ang lahat ng aswang na nasa kuweba. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Naubos na natin ang mga aswang. Sigurado ko na matutuwa ang mga tao sa baryo natin sa magandang balita na sasabihin natin sa kanila. At Nico, iho, salamat sa pagtulong mo sa amin sa laban na ito. Napakahusay ng ipinakita mo. Hindi na sayang ang pagsasanay ko sa'yo. Ho? Anong sinabi niyo? Sinasanay niyo po si Nico? Bakit hindi ko to alam? Dahil alam kong hindi ka papayag kapag nalaman mong nagsasanay sa akin si Nico sa paggamit ng itak bilang sandata. Sorry po, kuya. Kung hindi po namin yung sinabi sa'yo. Hindi ko kasi talaga kayang gumamit ng baril kagaya mo eh. Mas komportable po akong gamitin ng itak kaysa sa baril. Huwag ka sana magagalit sa kapatid mo. Talagang hindi para sa kanya ang baril at ang importante ay nahanap na niya ang armas na mas kaya niyang gamitin. Wala po akong dahilan para magalit sa kapatid ko, Mang Virgil. Noong kasi iniisip ko na sinasadya po ni Nico na huwag galingan sa paggamit ng baril dahil takot siya makipaglaban sa mga aswang. Pero sa ginawa niya po kanina, napagtanto ko po na mali ako. Tama nga po kayo sa sinabi niyo. Kailangan lang mahanap ni Nico ang tamang sandata para sa kanya. Masyado ko po kasi siyang pinipilit na gumamit ng baril kahit ayaw niya. Dahil ang gusto ko ay maging kagaya niya ako. Mabuti naman at naliwanagan ng kukote mo. Saka ayaw mo ba nun? Walang aagaw sa titulo mo bilang pinakamahusay at biyasang mamamaril sa ating baryo. Nico, gusto ko ring humingi ng tawad sa'yo dahil masyado akong naging matigas at mahigpit sa'yo. Alam kong maganda ang intensyon ko, pero mali ang pamamaraan ko para matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Okay lang, kuya. Natuto rin kasi akong maging matapang dahil sa ginawa mo. Hindi yun okay. Mali yun at sana bigyan mo ko ng pagkakataon na itama ang aking mga Okay, hindi yun okay.
Hindi yun okay, mali yun. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang aking mga naging pagkakamali. Babawi ako sa'yo. Pangako yan, kapatid ko. Napakagandang tagpo naman ito. Nakakaiyak. Nakakataba ng puso. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang dumating si Sandra. Nagtaka ako dahil tila galit siya habang tinitignan niya ang bangkay ng mga aswang na nakakalat sa paligid. Mga wala kayong silbi. Ang linaw-linaw ng sinabi ko sa inyo na ngayon sasalakay ang dalawang yan sa kuta natin. Kaya dapat nyo silang tambangan. Sandra, anong sinasabi mo? Ayos ka lang ba? Hindi ako ayos. Dahil inubos nyo ang mga alagad ko. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo. Ano? Kung ganun, ikaw ang pinuno ng mga aswang? Tama ka, ako nga. At wala na akong dahilan para ilihim sa inyo kung sino ako. Ang totoo niyan, sinadya kong pumasok sa buhay mo para guluhin ang pakikipaglaban mo sa mga aswang. Sinadya kong huwag matuloy ang una niyong plano na paglusob dito para mabigyan ko ng babala ang mga alagad ko. At ako rin ang kumuha at nagtapon sa anting-anting mo. Pero matapos ang lahat ng ginawa kong panlilinlang, ay nagawa niyo pa rin patayin ang mga natitira kong alagad. Papatayin ko kayong lahat. Sisiguraduhin kong hanggang sa kabilang buhay ay pagsisisihan niyo ang ginawa ninyo! Mabilis na nagbago ang anyo ni Sandra. Mula sa napakagandang babae ay naging isa siyang nakakatakot na aswang. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya bago siya sumugod sa amin. Tinumbok ni Sandra si Nico dahil mas malapit sa kanya ang kapatid ko. Kakalmutin sana ni Sandra si Nico pero mabilis na yumuko si Nico sabay saksak ng itak sa tiyan ng aswang. Kuya! Tapusin mo lang isang to! Patawarin mo ako, Sandra. Pero hindi kita mapapatawad sa panlulokong ginawa mo sa aming lahat. Magsama-sama kayo ngayon ng mga alagad mo sa impyerno! Itinutok ko sa aswang ang baril at 3 magkakasunod na putok ang pinakawalan ko. Lahat ng bala ay bumaon sa ulo ng aswang. Agad na bumagsak ang katawan niya na wala ng buhay at saka namin yun nilapitan. Totoo nga na nakakabulag ang kagandahan. Kahit ako na isang antingero ay hindi naramdaman na isa pala siyang aswang. Mabuti na lang talaga at hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Grabe, napakagaling niya magpanggap. Muntik na ako. Gagawin talaga ng masasama ang lahat para magtagumpay sila. Pero hanggat may mga taong kagaya natin na handang ibuwis ang buhay para wakasan ang kadiliman, ay hinding-hindi sila magtatagumpay kahit kailan. Ma'am Berhel, ayos po ba yung ginawa ko? Aba, oo naman. Napakahusay ng pinakita mo at bukod doon, ay napakatapang mo, Nico. Hindi na ako magtataka kung sa paglipas ng mga panahon ay magiging ganap ka ng manunugis. Gusto ko rin po sana matutong gumamit ng anting-anting. Pwede niyo rin po ba akong turuan nun? Aba, at aagawan mo pa yata ako sa pagiging manunugis ko. Sa akin ay walang problema. Pero sa kuya mo, ay hindi ko alam. Kuya, pwede ba akong mag-aral na gumamit po ng anting-anting? Oo naman, kung yun ang makapagpapasaya sa'yo, ay wala namang masama sa gagawin mo. Susuportahan kita. Masayang yumakap si Nico sa akin. Ginulo ko ang buhok niya at matapos yun ay naglakad na kami palabas ng gubat. Labis na natuwa ang mga tao nang sabihin namin na wala ng mga aswang sa gubat at maaari na kaming mamuhay ng normal. Unti-unti rin bumalik ang sigla ng aming baryo dahil wala na kaming kinatatakutan tuwing gabi. Naging buo naman ang suporta ko sa pagsasanay ni Miko sa ilalim ni Mang Berhel dahil nakita kong yun ang landas na talagang gusto niya. Mula noon ay naging maayos na ang relasyon naming magkapatid at napagtanto kong mas masarap pala sa pakiramdam na gabayan siya kaysa pilitin siyang maging katulad ko. Marami po akong natutunan sa lahat ng nangyari at isa na roon
ay ang walang mali sa kagustuang panatiling ligtas ang mga mahal natin sa buhay. Pero hindi dapat sa paraang masyado silang nasasakal at nawawalan ng pagkakataong piliin ang sarili nilang landas. Patuloy kong sinuportahan si Nico sa bawat pagsasanay niya at hindi nagtagal ay nakilala siya sa aming baryo bilang isang mahusay na antingerong manunugis na katulad ni Mang Vergel. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sana kahit paano ay may aral na nakuha rito ang mga tagapakinig mo. Maraming salamat po sa inyong channel dahil nabibigyan ang mga kagaya ko na ibahagi ang kwento ng aming buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe din po kayo, pindutin ng like at ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli.